DZAR 1026 Sunshine Radio. At nagbabalik na po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. At ako naman po si ka-partner Jillian. At bago ating special guest, mag-shoutout muna tayo. Ating mga friends from Hachoji, Tokyo, Japan. Si Miss Edlyn Goma. And hello naman watching here in Carmen Hagen de Oro, Catherine Jam de la Serna. Lester Yu also is watching. Si Maymud watching also. Gustong-gusto ko talaga ng patok. Napaka-informative. Ayan. Wow. Salamat. Regine Cadiente watching from Cebu. I'm really excited to learn more about business opportunities to see where my ideas take me. Ayan. At syempre, para mas lumawak pa ang ating mga business ideas, meron tayong mga kasamang espesyal na panauhin from street food owner to resort restaurant owner. Ayan. Sino ba sila? Ayan mga ka-partners, mag-asawang may-ari ng Grace Hill Cafe, isang destination cafe na may 360-degree view at masarap na kape, pizza at comfort food ang kanilang ino-offer. Mula sa 16 na failed businesses, ngayon ay trending at dinarayo na ang kanilang Grace Hill Cafe. Ayan, para sa kanila, kapag masaya ang customer, ligtas ang negosyo at higit sa lahat ay para sa Diyos at pagtulong sa kapwa. Kaya mga kapartners, let's all welcome. Narito sina kapartner Mark Floyd at Grace Christine Bilang. Ayan, good afternoon po, kapartners. Hi, good afternoon po. Welcome Good afternoon. Thank you for inviting us. Shout out. Mga kids ko sa Pasig. Hello. Of course, yung mga staff natin na nandyan sa Yes. Grace Hill Cafe ngayon. So, good Hi. afternoon. Family ko yung brother ko, si Denny, si Ian, tsaka si Jill. Hi. Wow. Yes, and sa family namin sa Zamboanga. Ayan. Buenas tardes. Buenas tardes. Doon sa curious ako doon sa sinasabing 16 failed businesses. Sobrang dami nun na. Yes. What keeps you motivated para magpatuloy? Or ano yung mga, kung pwede nyo maikwento yung mga napagdaanan ninyong business bago itong Grace Hill? Okay. So, of course, we know na talagang we have to survive. We need to find ways. No? So, nag-attempt kami ng mga businesses. We started with small businesses, yung mga street foods na mga business. Meron kaming mga cart. Nagbebenta kami ng mga fried isaw, kanto fried chicken, mga ganon, no? So we have 5 or 6 carts, no? We hire people to do that. Tapos may mga nag-succeed, may mga nag-fail. Tapos marami pa pong ibang kasunod nun, mga kakanin, naglalako rin po kami ng puto. Nagdi-distribute kami sa mga tinda-tindahan, nagko-consignment kami ng mga puto. Kami po dalawa ni Mrs. nakamotor ako, siya hawak-hawak na yung mga bilao. So, there's this time na nakamotor kami, tapos na-realize ko, mga naman kami, mga matatalinong mga estudyante, mga cum laude yung mga namin. Tapos, na-realize din namin na bakit nga ba namin to ginagawa doon. Tapos din namin na-realize na talaga, may greater purpose kung bakit namin to ginagawa as a couple. And yun, that keeps us motivated na kahit mahirap, may mga times na alala ko yung asawa ko, madaling araw pumupunta siya ng Pasig Palengke para kumuha ng mga angkat ng isaw. Tapos yung mga kasabayan niya, yung mga manong. Tapos parang papaisip din siya, bakit ako nandito? Pero parang nakikita namin na itong mga paghihirap namin, meron tong magiging fruit eventually. So, kailangan lang talaga namin mag-pay now, tapos play later. Isa po yan sa mga motto namin, pay now, play later. No? We have to look at the light at the end of the tunnel. No? Whatever it is na worthwhile, no? Kailangan talagang bigyan ng effort, kailangan talagang bigyan ng panahon. And in due time, no, by God's grace, hopefully mag-succeed siya. So 16 times, but never give up. Bet on yourself, bet on your idea. Laban lang. Pag may bagong idea, sige. Pag may bagong opportunity, sige. Pero calculated risk lang. So
hanggang sa, yun, dumating na sa tamang opportunity. Ayan. Ang maganda, hindi kayo sumuko. Yes po. Di ba? Sino yung registered nurse? Ako po. Guidance counselor naman kayo. Apo. O, di ba? So, talagang ang layo nung di ba, more on sa hospitality, pag i-engage sa iba't ibang tao, and then, nagtitinda kayo. Was there a time na na-feel ninyo parang self-pity? May mga time na Yes gano'n. po, Oo. sobra. For how many months, every 2 a.m. to 4 a.m., nag-aantay po ako ng byproducts ng isaw sa may Pasig Palengke. So while waiting for the truck to come, nakaupo ako doon, may mga ibang kasama ako. Sinasabi ko, ba't ako nandito? Yung sinasabi ni Grace, I'm a nurse by profession. I have a master's degree. Tapos ba't 2 a.m., andito ako, nag-aantay ako ng isaw kasi mas cheaper kasi yung isaw sa Pasig Palengke kumpara dito sa Guada, parang almost double yung presyo. So, at tas minsan nauulanan kasi nakamotor lang po ako nung wala kaming sasakyan. So, sometimes I have that feeling of self-pity. Pero sabi ko, no, kumbaga, I have to fight in life and strive because nothing worthwhile comes easy. And then later on, after natin i-pay to lahat, then we can play later. Oo, Ayun. di ba? So, nag-pay off lahat ng sacrifices. Yes. Ano yung mga lessons na nakuha ninyo mula dun sa mga failed businesses na nagamit ninyo ngayon sa Grace Hill? Ang isa naming natutunan is lahat ng negosyante nagsisimula sa maliit. Kapag ikaw ay faithful sa maliit, kapag binigyan ka ng blessing ng Lord na malaki, you will be able to be faithful more sa malaki. Yun yung natutunan namin eh. Kasi yung story namin, hindi naman siya yung parang wow, grabing laking yaman. Ano siya story siya ng hard work, syempre kailangan ng dasal, and also gabay din talaga ng Panginoon at the same time, support din ng mga kaibigan, ganyan. At the beginning of every negosyo, ang tingin sa'yo ng mga tao, loko-loko to parang ano to Parang walang tiwala. Walang, yes, at the very beginning, walang maniniwala sa'yo. Pero kailangan lang talaga magkaroon ka ng compelling vision na may greater purpose to, may reason to kung bakit ganito yung pinagdadaanan mo. And yun, never give up. Yun yung motto namin mag-asawa eh. Never quit, never give up. So, pag tinatanong namin, ano ba yan? Anong give up? Ano yan? Anong quit? Parang Wala. failure lang nung isang business, 2 months after, uy, may bago na naman silang business. May bago na naman sila sinisimulan. So, yung mga tao sa amin, ano ba to? Parang, ano ba tong naisip nila? Ganyan. So, yun, ganun yung namin bilang mag-asawa. At least very positive kayo in life, di ba? Kasi kung iba yan, We wala have to na. be. We realize, no, more aside from the Lord, no one is gonna really help us stand on our own. No? Kasi we are already adults. We cannot expect other people to rescue you and save you doon. Yes, kapag so we may- have to be responsible. Oo. Kasi kami mag-asawa, parang laki ng pangarap namin sa buhay. So, with that, parang doon kami na-motivate na, sige lang, okay lang yan, move forward na lang tayo. Huwag na tayong, umiyak. Mag-dwell sa On to the negative. next na. On to the next. Next na naman. Yun yung maganda. Tas Kasi tingnan iba natin- parang hindi sila nag-i-evolve o parang nagsasucceed dahil nagmumukmuk. Ang tagal pang nagpa-process ng emotions nila. Ang tagal pang nagdidwell sa negativity. Yes. So yun, napakagandang parang karakter na isang negosyante. Yes. Yung tinatawag nating grit. Oo, Laban lang. Laban lang. Yes. Ayan, paano naman po nagsimula itong Grace Hill Cafe po at ano-ano po yung mga ino-offer po ninyo? Okay. So, from what we have started as a business po dun sa street foods, tapos nagkaroon po kami ng bake shop or bakery. So, yung naipon po namin na funds doon ay naghanap po kami ng place na magandang place where we can put up a vacation home. Then, ang nangyari po is nakahanap po kami ng 360 view na place. At marami pong nagsasabi sa mga friends namin, napakaganda ng place niyo. Why won't you let other people also experience this? So nagtayo ho kami ng resort, private staycation. Then yung mga guests po namin na private staycation na pupunta doon, sinasabi, wala po bang mas malapit na po na makainan dito? So we realized, let's put up something where our guests can also not just enjoy the view, but they can also have good coffee, good food.
Then One-stop shop na. Correct. So, yun po ang nangyari. So, we started to put up the unang-una coffee shop lang muna hanggang naging restaurant na talaga siya. So, mas marami na po kaming na i-invite na mga people. Hindi lang po kami naka-experience doon sa napakagandang view ng aming location. Mas marami na po kaming na i-invite at na appreciate na po ng marami yung view. And looking at the video, parang maluwag. Ano yung capacity niyan? Mga around 200. 200. Around 200. So, 200. pwede nga siya for events. Yes po. Yung second floor po namin, pwede pong events yon. Meron na pong kinasal doon. Meron na pong nag-celebrate ng birthday party. Baptismal. May mga kaming events dedications. din kami pa this next few days. Sino ang Yes. nakaisip ng design? It's a collaborative effort no syempre ng first ang ano namin contractor, architect, Tas tayo and din. then tayo din we also combine the ideas and even sa food. Inano namin pinag-isipan namin kasi we really want na yung mga customers namin, paglabas nila ng Grace Hill Cafe, ang saya-saya nila. Kasi masarap ang food, masarap din, ang ganda din ng view. So, complete package na. So, yun yung ino-offer namin. We decided to make it yung structure ay talagang mas marami yung salamin as walls para habang kumakain Kita ang view. Kitang-kita ang view. Yeah. Feeling ko maganda siya pag sunset. Yes. Perfect Sobra. po pag sunset. Perfect. Mga around 5 p.m. Pupunta tayo dyan, Jillian. Opo. Mga 4:30 para, abangan natin yung sunset. You can also see po dyan sa Grace Hill, since 360 view po kami, you can have a view of the sunrise as well and the sunset. Yes. Wow, So galing it's naman. really both worlds. Yes. Marami pong bikers ang pumupunta in the morning. Oo. Opo. Para makita yung Salubungin sunrise. yung sunrise. Oo. Wow! Ano po yung process kapag magpapabook dyan at magkano naman po yung price range po if ever may gusto pong mag-avail po ng ina-offer ninyo? So, pwede po silang mag-message sa aming Facebook page for bookings and reservations pagdating po sa mga events. Meron pong live na agent or representative who will be coordinating with them. Para naman po sa mga walk-in guest, tumatanggap po kami ng reservations pag dining guest namin from Monday to Friday. But per experience, pag weekends, hindi na po kami tumatanggap ng reservations dahil po talagang Fully book. nagfo-fully book po talaga. Nagfo-full house po talaga ang Saturday, Sunday po namin. So, walk-in, welcome na lang po yung mga walk-in at saka mga first come, first serve basis na lang po pagka weekends. Weekdays na lang tayo. Yes, Opo, weekdays po. weekdays. Hindi masyado, ganun Noong ka volume. nagsisimula ba kayo, may mga challenges din ba kayo pinagdaanan or parang madali na lang sa inyo? Regarding po sa Grace Hill Cafe. Yes. Yung first challenge talaga namin is yung since talaga siya, since it's a very high place, so the road going there, may mga challenges. Oo. So, pero Parang amazing race, parang gano'n. pero may mga may mga pupunta doon, na-appreciate nila yung challenge kasi parang siya, may steep road doon. But Very passable. very passable naman siya kasi we are coordinating continuously sa ating government officials to help us talaga with the road. Widen. Oo. Pero going there, sementado naman yung place. And ano pa ba yung mga challenges natin? Yeah, because we are a destination cafe. Ang isa sa mga challenges namin is we are not like inside the mall na may natural foot traffic. Yes. So parang kami kailangan na mag-create ng Kailangan foot sadyain. traffic. Oo. So ayun, ang good thing is merong mga nakadiscover po ng Grace Hill Cafe, may mga napunta na mga guests who happens to be vloggers. So vina-vlog nila, nagiging word of mouth. Yes. So kaya ayun po, nagke-create po yun ng traffic for us, for people to come and experience Grace Hill Cafe. Yun po ang isa sa mga naging initial challenges. And there was even a time na we had so much traffic, we can hardly accommodate yung aming mga guest po na pumunta. Like for example, nung Father's Day, we have as many as 92 waiting list. Dami.
Magandang problema. Pero magandang problema yun. Magandang diba? And we were a little bit shocked during that time because we did not expect Hindi that. in-expect. So may mga customers din kaming na-disappoint because of the long waiting time. But we have already improved our system and prepared na po kami this time kahit na marami po at Ay, volume. especially magbe-Burman. Correct. Oo. Diba? Yun din minsan yung sa mga nai-interview namin, sabi nila, nung maliit pa lang sila, medyo may challenge na. Pero nung lumawak, mas lalong lumawak din yung challenges. So, pero along the way, natutunan nila yung mga magandang sistema. Correct po. Yes. Sa inyo ngayon, ano yung parang magandang marketing strategy ninyo? So, we have a marketing team running our businesses, both the resort and the cafe. So, nagpo-post lang po talaga kami every day of what we can offer and what Active Grace Hills kayo. offer sa social media. Because who knows, people are looking this kind of things, no? And Yes. they will be parang maengganyo sila na pupunta. And usually, yung mga inaano namin na may mga customers din kasi nagwa-vlog. May mga customers yes, din talaga oo. na and Nagpo-post. yun din yung gusto namin na they want to experience Grace Hill. Yung genuine talaga na experience nila. So, sinasabi nila yung totoo. Kung ano yung experience nila sa food, ano yung nagiging encounter nila. And from there, doon kami natututo. Ay, pala, kailangan namin mag-improve dito. Kailangan namin mag-improve sa food, sa area, sa isang certain food. So, yun talaga, yun yung goal namin na we will improve as a company, we will improve as a restaurant para we can better serve our customers. Yun. Ano yung pinakamagandang feedback na hindi mo makakalimutan? Just this week, I saw a family who came there. So sabi nila, napakaganda ng location, napakaganda ng sunset. They were napakaganda ng view, ng food, napakasarap daw ng food, sulit na sulit. Tapos they have kids with them since yung aming restaurant is may mini playground for kids. Ay, Yes. perfect. So, hindi na kailangang bantayan yung mga anak nila. Ayun. Nag-enjoy. Yes, It's a family, total family cafe and restaurant. That it has something for the adults, it has something for the Gen Zs, for the young people, it has something for the kids. Ang galing. Maganda Kasi mag-family day dyan. Yes. Yes. Gusto talaga namin maging family restaurant siya Yes. of their choice na pag gusto nilang mag-chill, ay tara punta Grace tayo sa Hill Grace Hill agad. Cafe kasi kompleto na nandun for the kids, for the adults, and for the whole family. Yeah. Oo. Sabi nga ito, good food, great view. Makikita mo yung Metro Manila skyline, Rizal Landscape, Pililla Windmills. Gusto ko Yes, rin yan. po. Laguna Lake and Sierra Madre. Yes. O, diba? Instagrammable. Yes po. Every angle is Instagrammable, nature view, hindi siya man-made na Yeah. Oo. yung parang i-create mo. Talagang it's really a nature's yung pinaka-canopy at backdrop talaga ng Grace Hill is yung nature itself. Oo. Ang galing. Oo. May makikita rin po kayong mga kambing doon. So, natural na natural talaga. Oo. Yung mga animals Kumusta naman yung parang customer service? Ano yung parang tinuturo nyo dun sa mga crew ninyo? Yes, ang customers talaga ay ang nagbibigay buhay doon sa business. They bring the life, they bring the sustenance doon sa So we really treat every customer as a VIP, no? So yun po ang aming training doon sa aming mga staff, and to really go the extra mile in taking care of our customers' needs. Pagdating sa anong kailangan nila, yung tipong pagkailangan at nagtawag sila, hindi na sila mahihirapan na nagre-responde agad at nandoon agad. So, we really instill that doon sa aming mga staff, because if people are taken care sa cafe, they really feel, kahit first time pa lang sila, they already feel regulars. We have that feedback. Sabi, it's our first time to come and we feel like we're already regulars. Yun. So, kudos pa sa aming mga staff sa Grace Hill Cafe. Oo. Kapag Oo. ganyan pa naman, first impressions, last pa naman. Oo. Diba? Yes. At pinagkakalat yan. First Yes. impression. And usually pag nandoon kami as owners, we usually go to our mga customers to introduce Nakausap ourselves, sila. yes, and how can we better serve them. Oo. So may personal touch pa rin ang isang owner
sa Grace Hill Cafe. And Maganda yan kasi ako din pag nasa mga restaurant or kahit sa mga lugar, pag kinakausap ka ng may-ari parang heaven, 'di ba? Na ay parang importante yung Customer. comment ko, suggestion ko. Pinapakinggan ako. 'Yun kasi yung parang gusto ng customer. Especially sa mga restaurant ganyan. Minsan yung mga customer galit lang kasi gutom na gutom na. Naghihintay ng matagal. Pero hindi naman talaga sila galit. Medyo gutom lang talaga. gutom lang. Pero nung na-try niyo ba yung ganyan na parang medyo nainip na talaga yung customer, medyo Yes. uminit na ang ulo. How do you handle them? We had the worst experience with that nung Father's Day. During that time, ang sabi ko sa mga staff ko, we have to prepare for the lunch time and the dinner time. So it means people will start to flock around 11 a.m. until 2 p.m., then 5 to 7 p.m. Pero what happened po, nagsimula pa lang ng alas 8 ng umaga, full house na ho kami. Ay, nakaaga. So when people came Hindi kayo in, naka-ready. nagkabara bumara na ho kasi yung dumating ang volume pa po ng mga 11 to 12 puno na siya nung nadatnan nila. That's why we have as long list as 92 waiting list. So may mga nag-antay po talaga ng longer time, and we would like to apologize po dun sa mga na yon, mga customers na yon. Some of them are so kind enough to message us and not put their reviews on public. We've explained to them what happened, naunawaan naman nila. But ang panawagan ko po is you try us again, and it's going to be a different experience this time. We have already improved our systems, and we have already added some things to make the flow faster and smoother. Yes. So, thankful din kami kasi may mga customer na understandable. Pero, meron talaga mga customer na hindi talaga understandable. So, we understand them where they're coming Lalo from. pag gutom. Yeah, lalo na pag gutom. Pero, always ready naman kami na to greet them with a smile. Does it help na kayo po ay guidance counselor? Kasi parang Somehow po, kasi very- pinag-aralan namin yung yung pagsasalita. yes, yung psychology, ganyan-ganyan. So, nakatulong din po Nakatulong siya. talaga. Oo. Although I'm an introvert, pero naman, nakaka ng mga people. Speaking of people, how do you handle different types of personality nung nasa team ninyo? Wow, that's a very good question. Ikaw, you want to answer? Sige, First. ang first thing, napakaganda po ng team namin ngayon sa Grace Hill. Napaka-responsible at napaka-good ng leadership ng aming mga general manager and ang aming in charge sa kitchen, sa chef namin, ng aming floor manager. So, to be honest, for these times na since we opened Grace Hill until right now, hindi po talaga nagbigay ng sakit sa ulo sa amin yung staff namin. We have a very strong work ethic, very strong culture of having that healthy working environment po sa Grace Hill sa ngayon. And that's the first thing that we emphasize sa aming mga, when we hired our management level na staff, we wanted to create a healthy working culture. Kaya isa po sa aming core values sa Grace Hill, yung G po kasi is good food. Ang R po is respect to coworkers and customers. So far po ay yan ay naisabuhay ng aming mga staff. So again, thank you sa lahat ng staff ng Grace Hill. Wow. Para po sa inyong mga kapartners, ano po yung tunay na success at nasabi niyo po ba na ito na po talaga yung success na pinapangarap po ninyo? Sige. I think success is more than money. Some people, nung nagsisimula kami, yun din ang mindset namin. Akala namin having more money means great, you are more successful. But it's more than that. Money is just a figure in the bank. At the end of the day, it's really how you impact lives of people and how you fulfill your purpose. How you are able to take care of your family and see them happy. How are you able to bless your family aside from your immediate family and be a blessing to them? How can you extend your blessing to those who are in need? And yung sa staff namin, yung sa aming mga, we have actually sa lahat po ng businesses namin, we have around 70 employees. Ang dami. Yes po, sa bake shop, sa resort, So, na-meet sa na namin Grace Hill yung Cafe. Iba't ibang klase Iba't ibang ng klase ng Yes. personalities. Oo. We are so happy on how we can bless them and bring food at their tables in their family. So, we feel like that's one of our purpose. And I think it's one of God's purpose for us to be a blessing to other people. And
for us, no, it's also, we believe that that the money that we have or the resources that we have is hindi lang po sa amin, it belongs to the Lord. So we also give to the church. So yun po ang ano namin, ang mission in life is to be able to fulfill, you know, God's purpose for us towards others and towards what God wants us to do. Yes. And talking about purpose, doon namin na-realize na mag-asawa na yung pera, hindi siya nagpapasaya talaga sa ng buhay eh. Syempre masaya ka kasi you can buy stuff, but again, if pag wala kang purpose, yung money becomes meaningless Money sa'yo. is just a tool. Yeah, money is a tool. So yun yung na-realize namin na hindi importante na marami kang pera. Ang importante is na gagawa mo yung purpose mo dito sa mundo. So yun po. Yeah. So yun ang maganda, para hindi yung pera yung sentro ng business, but doon kay God. Diba? And you're helping others, especially magkaroon sila ng job opportunities, you're helping also the government. Ano ba yung mga age range ng mga nasa team ninyo? Mga bata ba? Medyo matanda? Yung Yeah. oldest namin is our Oldest natin is around 48. 48. Yeah. 48. 48 pa. Yung youngest naman. Youngest namin mga nasa... Dapat nasa working age 18 meron. Oo. Yeah. We So have iba-ibang Yeah, iba-iba. age 18 to 50 siguro, no. Ang 18 to 50. I think we have 50 plus yung sa maintenance natin, si Sir Al, no. So yun siya siguro pinaka older, pero most of the age bracket is nasa around the late 20s and late 30s, parang nasa ganun. Kaya importante talaga yung respect sa aming company. Tama. Ito po, ano po yung gusto nyong iwanan na legacy? Hindi lang bilang isang cafe owner, bilang isang mga matagumpay na negosyante na nagsimula lang sa simpleng pangarap noon, tas ngayon mayroon ng bigger purpose sa pagninegosyo. Ayun. Yung legacy na gusto naming talaga is unang-una, huwag kayong matatakot magsimula ng maliit. Kasi karamihan sa mga mga tao na natatakot sila magnegosyo kasi baka malugi. Yun nga. And bilang isang negosyante, napagdaanan na naming talagang malugi. 16 imagine that, 16 failed, magkautang, ma-depress, lahat na siguro ng napagdaanan, lahat na ng emotion, lahat. Pero parang na-realize namin na talaga, kailangan lang talagang maging matatag ang loob. Parang din to, yung para siyang storm sa buhay na pagdadaanan mo lang din to, matatapos din ito. Yes. Tapos meron ding sunrise, kagaya ng sunrise namin. Meron din sunset. So, mapagdadaanan mo talaga siya. Basta wag ka lang talagang gumive up. Wag ka talagang mag-quit. And kailangan bilang negosyante, huwag kang maging masyadong emotional talaga na i-dwell talaga yung mga pinagdadaanan. Kailangan ka pa rin talagang tumayo at may pag-asa sa bawat pagsubok na dadating. So yun yung gusto naming legacy na ipakita sa mga tao na kami nga, dami namin pinagdaanan pero hindi kami mag-give up. Dapat ganun din ang bawat negosyante. Siguro as business owners, sa aming mga employees, ang gusto namin iiwan na legacy also for them is that at the end of the day, now that they are part of our company, and if darating yung time that they will leave, they will remember us as a good employer. Na talagang we enjoyed working with Grace Hill. We enjoyed working with Sir Mark and Ma'am Grace, and isa yun sa mga and of course to pag talagang i-bless pa ng Lord ng mas malaki, to really help uplift life of people, no. To also for us to also give them a platform that they can succeed. Yung resort ba is katabi ng cafe? Yes po. Gaano kalaki yun? Hanggang gaano kalawak or karami yung pwedeng ma-accommodate? So, yung resort po namin is just around 50 or 100 meters away from the resort. So, kapitbahay lang po talaga. Oo. So, it has 3 villas, no? 3 private villas. May kanya-kanyang pool, may kanya-kanyang villa. So, per villa po, ang kasya is 20, standard. 25 siguro the most. So, pag total po lahat, kaya pong i-accommodate sa 3 villa around 70 people. Yung villa ba, like, meron na siyang dining room, may sala? Yes. Bedroom? Meron na rin siyang
swimming pool. Yeah, complete na talaga. Ayun, complete. Pagkain na lang po ang dadalhin nila. Kaya maglalakad sila papunta nun sa cafe. Yes. They have the option to magluto po sa loob ng villa. Pwede rin. Yes, meron din po. Yes. Pwede. Meron din pong iba, ayaw nilang magluto because they really want a complete relaxation. So, ayaw nilang nagpapalengke. Ayaw nila mag-stress. na nagluluto. Sa pag-grocery. So, they just go and eat and Grace Hill. enjoy, relax. Ganon. Gusto nila talagang bakasyon na bakasyon. Yes. 3 rooms po yung bawat villa. So, complete kitchen, equipments, and amenities. Talagang pong pupunta na lang po sila at magdadala na lang ng food or damit nila. Everything is provided na po dun sa ating Yung package ba is per villa or per person or paano ba? per villa po. Per villa. Meron pong pag weekdays po ay 20,000, good for 20 packs. Then pag weekends naman, 25,000, good for 20 packs. Pag may additional packs po, that's 500 per head. Napaka-affordable lang. Yes po. Diba? Eto, basahin natin yung ilang comments from YouTube. Si Princess Parba, wow, nakakabilib naman po yung kwento nyo, Ma'am Grace and Sir Mark. Totoo po yun. If you want to build a business, never quit and never give up. And also trust God. Ayan. Si Laika Bautista, wow, napakaganda naman ng resto. Nakaka-chill ang view. Gusto ko na nga pumunta eh. Tapusin na natin. You're invited. Si Regine Caliente, wow, overview. Makavisit din dito soon. Nakakawala ng pagod. Ang ganda ng paligid. Perfect spot para mag-relax at mag-muni-muni. Eto si Regine ulit, what's the magic of your place that makes customers willing to go the distance po? I think they have to go there and see and witness. Siguro to give them parang overview, no? I think as far as I'm concerned, we are one of the place in Rizal that has a legit 360 view cafe. Karamihan po kasi Legit 360 yes, karamihan po na pupuntahan namin even before nung wala pa po kaming cafe, 180 degrees lang po yung Oo, view. 180 usually. So sunset lang po sila meron or sunrise. Doon po sa Grace Hill Cafe, they have both the sunrise and the sunset, 360 view, From east to and the good west. food. And good food. Ito pala, hindi ko natanong, bakit Grace Hill? Yes, Of it's course, his idea. It's named after my wife, Grace. And since we are located on a hill, ang ano po kasi yung business namin, yung pong 3 villa namin sa resort, nakapangalan po sa 3 anak namin. Zachary, Zoe, and Zuriel. So, yung bakery naman is Mark and Grace Bake Shop. So, ako nauna, Mark. So, this time, it has to be her name that got to be first. So, Ganyan Grace kamahal Hill. ako ng asawa ko. Diba? Kanya-kanyang moment. Opo. Partner Jillian, ibang comments. Ayan, sabi dito ni JAMC Makati, we are blessed with your lives po. Sabi naman ni Jervon Basa, congrats, Mas Pak. Eto, dito po ako nagbabasa sa YouTube. Sabi naman ni Regine Cadiente, wow, can I apply? Paano daw po mag-apply? Sige Soon po, pag may hiring kami. So just send your CV at gracehillcafe@gmail.com. So our HR or our general manager will look into your CV and will communicate with you sa anong available po na hiring ng cafe. Okay. Ayan, sabi naman ni Chiclet Abalo, gusto ko talaga yung mga hill view, lalo na dito sa Metro Manila. At bet ko itong Grace Hill. Yes, you have to try. Ayan, puntahan na natin. Pero kayo po, meron po kayong personally, may favorite spot po kayo doon sa ano nyo? Diyan sa Grace Hill. Oo. Yeah, kasi every angle has a view. Kaya ako personally, yung pinaka-favorite spot ko talaga yung playground. Kasi you can watch over kids while playing. At the same time, you can watch the view. Yun yung pinaka... And usually, yung Double mga... purpose. Yeah. And usually, yung mga nagde-date, usually na-notice namin, doon sila usually pumupunta din sa may playground area. So, yun. And also yung sa other side, kung gusto mo naman ng natural na tubig na Laguna, Laguna Lake. Laguna Lake, doon ka naman sa kabila. So, I mean, we cannot describe to you Kailangan nyo talagang ma-experience. Kailangan nyong puntahan ang Grace Hill Cafe. Undescribable talaga ang nature. Yes. Sobrang ganda. Oo. Doon sa mga gusto mag-start na kanilang negosyo na walang idea kung ano bang papasukin nila, food ba, business, ano ba, services ba, products, anong pwede niyong advice, anong dapat nilang paghandaan?
First and foremost, kasi no, hindi kasi ibig sabihin na may business idea agad tayo nagki-click 'yon. So para sa akin is kailangan talagang pag-isipan, kailangan ipag-pray, kailangan mag-align din doon sa interest mo, kung gusto mo ba sa food, gusto mo sa services, gusto mo ng online tawag nito e-commerce or ano. So dapat nakalinya doon, kasi sabi nga nila, if you love what you're doing, you don't see it as a work, you see it as play. So then after that, kailangan po talagang mag-ipon, no? I learned this from Chinkita, no? Mag-ipon, it's not how much money you make, it's how much money you save. And then hindi lang po tayo nag-end sa save, kundi you invest it, you grow it, no? So you wait for, you pray for the right business, right opportunity, and don't put your eggs in one basket. Isa po talaga yan sa natutunan namin. One of our hardest lesson in business was there was a time that we placed everything in one basket. So, nung nag-fail, talagang lagpak. Sabay lahat. So, if meron ka pong, kanina ko ba na rin ito, if meron kang 100,000, you divide it into 5, 20,000. Subukan mo itong isang business muna na to. So, doon sa 5 na yan, pag nag-fail yan, kasi sabi nila, it's hardly that you try the first attempt at mag-succeed ka agad. So, doon sa 5 na yun, pag nag-fail, siguro sa pangatlo, pang-apat, ang dami mo nang natutunan na more than the libro, actual na natutunan mo. So baka sa pang-4 or pang-5 you're better off to really be able to succeed well, no. Kasi iba ang theory pala mo nun sa real life situation. Yes, Ganito pala, di ba? By Sa inyo naman, manpower. ka-partner Grace. Oo, yung natutunan din namin is every failure is not something na, kasi doon kami natututo sa bawat failure. And sometimes yung iba ayaw nila magnegosyo kasi takot sila mag-fail. To tell you honestly, pag nagne-negosyo ka, expect mo na magpa-fail ka. Kasi nga sa pagne-negosyo namin, sa sobrang sanay na kami nagpa-fail, nagulat kami na itong bakery pala yung magsa-succeed. So sa sobrang sanay namin nagpa-fail, parang Nagulat kayo? Nagulat kami na, ay, hindi failure. So ito pala talaga yung inano ng Lord na na-learn namin, no? Na and every failure is not a setback. Stepping stone talaga siya para mag next level ka. So ganun din, as you go to the next level, pataas din ng pataas yung challenges. Oo. Pero dapat bawat challenge is dapat matutunan mo kung ano yung gustong lesson learn. Dapat matutunan mo yung lesson dyan. Huwag mo na uulitin yung mali mo. Yes. Diba? Oo. Para mag next level ka na naman na, okay, ibang challenge na naman to. So, good thing kasi sabay naming hinaharap. Oo, tapos yun din, walang sisihan. Yes. One of the key Mas talaga po yun. advantage ba pag magka-partner o mag-asawa yung nag-open ng business? Yes, tapos I think yun yung advantage din. Yeah, kasi at least napag-uusapan yung dalawa, you're on the same page, and it's really one thing. Ako, masasabi ko po, isa sa mga success talaga. Kaya naniniwala ako sa sinasabi na yung success ng isang lalaki, behind doon may babae na nagsusupport. Because sa 16 po na failures namin sa business, never once po akong binlame ng asawa ko. Sa mga initiatives ko, pag natapos na to, nag-fail, iba na naman, try tayo. She was there all the while to support. Never po ako nakarinig, kasi ginawa mo yan, bakit ganito? Never po ako nakarinig ng any single blame. Talagang support lang po ako nandoon, and let's try another time, let's try another one. So, kaya in the good and bad time. Yes po, walang good and bad iwanan. times. Correct po yun. Kasi yun yung pinangako namin sa isa't isa. For Sa hirap at ginawa. Sa hirap. Hindi lang yung sa ginhawa. Sa hirap din kasama ka. Pero syempre, I was all the time honest dun sa kung anong papasukin namin na business. Alam na alam niya. She really may approval niya. Kaya nung mag-fail, so hindi lang to sa akin. Pareho tayong alam natin to. Hindi to surprise. Walang sisihan. So, yun ang masayang part ng pagbe-business ng mag-asawa. Doon naman sa mga kabataan na di nila alam kung magwo-work ba muna sila or magbe-business. Anong mas maganda? Or ipagsabay? Ang masasabi ko po doon is habang wala pang
concrete na business na nagwo-work, wag niyo po munang iwan yung work ninyo. At baka wala po kayong pang-sustain, no? So, pagka dumating na po sa point na yung inyong sideline ay mas malaki na at mas malaki na ang ina-earn ninyo at kailangan nyo nang bigyan ng full-time attention para ito ay mag-expand, I think that's the time that you have to step out from employment and start to be an employer or to go to business. Para naman po sa financial management po, ano po yung mga tips na pwede nyo pong ibigay po? Okay. So sa naman sa finances, yun na nga po, first, don't put your eggs in one basket. Tapos ay kailangan po ninyo na you know your numbers. Know your operational expenses, know your cost of goods, know your profit, and protect them. Yun. So, hindi po tayo nagbi-business kahit malaki ang income, pero pag hindi po natin napoprotect, hindi po natin alam yung numbers natin, at the end of the day, malaki ang kita, pero walang kita kasi nakakain ng ibang mga expenses na hindi essential. Know your numbers and protect them. And work out nyo po na mas lumago pa ito. So sa negosyo, kailangan nag-aaral palagi. Yes. Learn. At masipag. At iwas po muna sa luho. Kasi marami po kasi, pag naka-experience na, nagluluho na. Naka-milyon lang, sinusugal. So, or Boracay agad, bili agad ng mga ganitong mga gadgets na hindi naman nag-appreciate yung value. Yes. So, ano din talaga namin, kaya tagline namin is pay now, play later. Ayun. Oo. May tamang panahon ng Boracay, may tamang panahon ng bakasyon. Chill. Oo. Ayun. So mga ka-partner, ang dami nating mga lessons na nakuha mula kay ka-partner Mark at ka-partner Grace. Doon sa ating mga viewers, baka meron pa kayong gustong iwan na mensahe? Paano kayo kontakin? Saan kayo pwedeng hanapin? So sa lahat po ng mga viewers, inimbitahan po namin kayo sa Grace Hill Cafe. A very unique experience in Binangonan, Rizal. 360 view cafe. Na talagang ma-enjoy ninyo ang lahat ng angle, and you will also get to enjoy our food. Meron po tayong mga Filipino comfort food at a very reasonable price, and masabi ko pong masarap po ito. At meron din tayong mga Italian foods na nandyan, steak, meron din po tayo, pizza, pasta. And magaling po yung ating chef, no? Talagang shout out sa ating chef, no? He is a former chef from Balesin. Wow. So ayun. So talagang magaling po ang ating international. Yes po. Oo, yung ating kitchen, Tara ating na, biyahe chef. na tayo. Tara na. Oo. Iwan na natin to. Imbitahan po namin kayo na pumunta sa Grace Hill Cafe, and you will really enjoy having a good time with your family, with your friends, with your barkada. And of course, yung coffee po namin is that's one thing that we are also proud, yung aming coffee. Dahil po yan ay premium blend po na coffee. That's from Yggdrasil, Ethiopia, and Brazil Cerrado. At meron pong local na Mount Apo. Yung beans namin. No? So you get to experience, hindi lang po purong pait. Nandun po yung citrusy, fruity, and nutty flavor that characterizes a premium coffee. So you get to enjoy there. Both worlds. Good food, great view. Wow. Complete package. Yes. Once again, maraming salamat kay ka-partner Grace and Mark bilang ng Grace Hill Cafe. So mga ka-partner, kung meron kayong kwento alam niyong papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, huwag niyong itago kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan mga ka-partners, ako po si ka-partner Jillian. Ako naman si ka-partner Wella. Magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.